beloved Boss Mike Cervera. Is the good Vice President familiar with the public Wi-Fi program? Aware ka ba sa programa ng Wi-Fi sa DepEd? Ang tanong. Sagot! Sara! Madam Chair, yes, it is under the admin. Ano? Yeah. Time out. Time out daw, mga kababayan! Yan. Sa mga DDS, nakaka-proud ba na sumuporta kay Sara Duterte? Nakaka-proud po ba? Mga kababayan, nakaka-proud po ba sa mga DDS dyan? Opo, mawalang galang. Tanong ko lang, nakaka-proud po ba ang sumuporta sa kagaya niya? Ulitin ko lang ulit, mga kababayan. Ang tanong, nakaka-proud po ba ang sumuporta sa kagaya ni Sara Duterte? Kita nyo? Ito. Wait. Mga kababayan, sabi ni Miss Au, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Salamat po. Ito na. Is the good Vice President familiar with the public Wi-Fi program? Madam Chair, yes, it is under the admin. Yeah. Time out! Pwede palang ganun, time out! Putik na yung mga DDS, idol nyo. Yung idol nyo nagta-time out sa Kongreso. Putik na yan, may tanong. Yung isang congressman, time out daw. Yung ang tugon sa tanong. Walang iya, mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung meron man tayong susuportahan na hindi kahiya-hiya, walang iba kundi si Pangulong Bongbong yon. Never hong nagkaganyan yan. Kahit man minsan, nauutal sa pagtatagalog niyan. Di po ba? Pero eto, kita nyo, dinaan na lang sa tawa. Alam nyo, mga kababayan, ganun ang style niya. Tulad ng mga kababayan, nung nasabi niya, saan? Sa hate campaigning niya sa Maynila, di ba tumalikod, biglang tumawa lang ng tumawa? Ganito rin ho yan ang style niya. Kapag kapo, mga kababayan, si Sara Duterte, hindi na makasagot at loading na ang utak niya, tatawa na lang bigla kahit mag-isa. Ano tawag doon? Boba! Di ba? Boba talaga, no, mga kababayan? Kakaiba si Sara! Ang tanga-tanga! Nakakahiya ho, mga kababayan, na na maging presidente ang katulad niya. Biruin ninyo, mga kababayan, sabi ko nga sa kauna-unahang pagkakataon, kung sakasakali man na ipahintulot ni bro na maging presidente to, mga kababayan, kayo na bahalang, kayo na bahala sa sarili nyo. Tayo na bahala sa sarili natin. Bakit? Kasi, mga kababayan, wala na tayong aasahan sa pamumuno niyan. Kung malala yung pamumuno ng tatay niyan, mas malala pa kapag yan na ang namuno sa bansa. Kininana, no? Nag-expired yung memory. Na-expired pala yon, mga kababayan. Mga kababayan, ang problema kay Sara, pinipilit niya lang talaga yung sarili. Yung bang talagang nung natikman niya yung sandamakmak na pera nung nasa DepEd siya at yung nahawakan niyang confidential fund, doon siya naghangad. Ano po? Ang daming pera, Kapag naging presidente ko, mas marami akong mahahawakan at makukurakot na pera. Kaya kailangan hangarin ko na yung pagiging presidente.
Ganun kasi yan mga kababayan eh. Sabi ng mga kaibigan natin, kapag ka daw kayo ay napasok sa politika, para bang merong nakaka-addict na hindi maipaliwanag nila. Eh sabi ko naman, simple lang ipaliwanag yan. Alam nyo kung ano nakaka-addict dyan? Yung kapangyarihan at yung kwarta na ninanakaw nila. Bakit kanyo? Biruin ninyo mga kababayan, saan ka nakakita? Nagnanakaw ka. Sikat ka pa. Tulad nila. Diba mga kababayan? Kaya wag na kayong magtaka kung bakit maraming nahuhumaling at handang makipagpatayan para sa kapangyarihan. Nakakasuka pero totoo yan mga kababayan. Nakakasuka pero totoo yan. Tandaan nyo. Kaya yung mga kaibigan ko na noon pa mga kababayan inuudyokan na ako kahit tumakbo ko bilang consular sa lugar namin. Alam nyo, iyoko. Bakit? Katwiran ko mga kababayan Hindi naman ako pang politiko. O hindi ako politiko, hindi ako para dyan. Hindi ako para sa politika. Bakit? Unang-una, may hanap buhay tayo. Ikalawa mga kababayan, kumikita naman tayo ng sapat. Ikatlo mga kababayan, nagagawa naman natin yung pagtulong sa kapwa kahit sa kaparaanan, nakakayanan natin. Ano po? Na hindi ka mapipressure dahil mga kababayan, hawak mo yung oras mo. Pero kapag nasa politika na tayo, tandaan nyo mga kababayan, yung mga naipon natin, nari-arian, iisipin ng mga hinayupak na magiging kalaban sa politika, sasabihin nila, ninakaw mong lahat yan, kahit na maging totoo ka pa. Alam nyo naman na ang mga taong mabubuting mga politiko, ganyan ang binabato nila. Di po ba? So ayoko na. Oto, yan na natin tong gaga na to. Good news! Mga kababayan, dito na tayo sa good news. Pasok! Department of Agriculture o DA sa official launching. Nako, all system go. Sabi rito mga kababayan. Eto na, pakinggan nyo. Good news po mga kababayan ko. Opo eto na. All systems go na ang Department of Agriculture o DA sa official launching ng bentahan ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa Visayas bukas. Tatawagin ang programa na Benteng Bigas Meron Na. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, na sa Cebu o Central Visayas ang pilot launch, gayon din sa Western at Eastern Visayas. Gayunman, sinabi ni de Mesa na tatalima sila sa tagubilin ng Commission on Elections na huwag munang ituloy ang bentahan mula Mayo 2 hanggang sa araw ng eleksyon Mayo 12. Lain nitong hindi magamit ang programa sa papalapit na eleksyon. Naku, bakit talaga ganyan mga katwiran mga kababayan? Alam nyo? Bakit kailangan pag ipagpaliban? Alam nyo kung sa totoo lang, ang gutom kailangan ipagpaliban? Kung talagang nagugutom na mga DDS, ako'y concerned lang. Tandaan nyo mga DDS lang naman ang gutom dyan. Huwag nating hayaan na sila'y magutom. Kailangan na, kita nyo mga DDS, yung mga kakampi nyo, abay gusto pang tutulan, sisihin nyo na. Sisihin nyo na. Biruin ninyo, tinututulan pa. Di ba matagal nyo itong hinahanap? 20 pesos na bigas. Tapos, ayan, tinututulan pa ng mga kakampi nyo. Tuloy. Inihiyag ni Assistant Secretary de Mesa na makipag-ugnayan sila sa COMELEC upang humingi pa ng mga paglilinaw, partikular sa apila ng ilang LGU na magkaroon ng exemption para sa tuloy-tuloy na pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Ay, naku mga kababayan, talagang itong mga talangka, pati ba naman yung kapakanan ng mga kababayan natin na mga DDS na naghahanap ng 20 pesos na bigas. Abay, gusto pa nilang hadlangan. Muling ipinaalam ni de Mesa na 10 kilo lamang kada linggo ang limit sa mga bibili na dapat ay mula sa vulnerable sector tulad ng mga senior citizen, person with disability, solo parent at mga benepisyaryo ng 4Ps. Ayan mga kababayan Eto pa, isa pa. Ano yung kasunod niyan? Boss Mike. Eto, nasa na yon? Nasa na? Eto.
Ito, pasok. Oh. Tuloy-tuloy hanggang Disyembre ang 20 pesos na rice program ng pamahalaan. Oh. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, Na? planong isama ang programa sa pambansang pondo sa susunod na taon para masiguro ang pagpapatuloy nito sa mga susunod pang taon. Kita Samantala, kinumpirma naman ni National Food Authority o Mga kababayan ha, itutuloy-tuloy po ito hanggang sa susunod na taon ang programa na 20 pesos na bigas. Ay, kung ako nga Mr. President, kung ako tatanungin mo, tapusin mo na yan hanggang sa termino mo. Oo, dire-diretso na natin to. Para nang sa ganon, yung mga kababayan nating mga DDS na nagagalit sa'yo. Hindi nakasama sa rally nila yung paghahanap ng 20 pesos na bigas. Di po ba? So mga kababayan, oo, masyado na ho tayong ginabi. Opo ha. So kita-kita po tayo bukas mga kababayan ng umaga. Ano po? At sa hapon naman po, ako po ay nasa Quezon City, At may tatagpuin tayong dalawang kaibigan na mahalaga. Isa po doon ay artista at isa po doon ay politiko. So susubukan nating makapag-live nang sa ganon ay maibigay ko na yung papremyo na 2 relo. Ano po mga kababayan? Ano po ba yung 2 relo? Gusto ko lang sa inyo, iulitin, yung 2 relo, Boss Mike, nasan yun? Oo. Dali, papakita ko lang. Ayun. Ito po yung 2 relo na natitira. O, yan. O. Yan 2 po yan. O, tag-isa sila. Sila na lang mamili. Hindi po ako mangingialam, Oo, hindi po mangingialam para sabay-sabay ko nang ipadala bukas sa inyo. Kung kayo'y malayo, nasa ibang bansa, magbigay lang ho kayo ng address para po sa pagpapadala, At, sabihin nyo sa kanila, mag-ready sila ng pambayad sa courier. So yan, mga kababayan, yan po yung 2 relo na ipapamigay natin. At eto, memorable po ito. Bakit ho? Ang mamimili po sa mananalo ay isang politiko at isang sikat na artista. Ayos ba, mga kababayan? Kaya mga kababayan abangan nyo po yan. So, umabang na po kayo ng mga nasa 2:30 hanggang 4:00 ng hapon. Saglitang live lang ho yun, mga kababayan. Saglitang live lang ho yun. Dahil nga po mahalaga ang mga oras ng mga kaibigan natin. Kaya, mga kababayan, hindi ko naman po sinasabi na kayo dito, mga kababayan, katuwaan lang natin, Katuwaan lang naman ito kung gusto nyo lang. Yan, mga kababayan. So, katuwaan lang bukas. At ang mamimili po, ulitin ko, isang politiko at isang artista. Para sa inyo, para naman may mabago sa channel natin at maiba. Ano po, mga kababayan? So muli, ako po ang inyong lingkod na nagmamahal po sa atin lahat, sa inyong lahat. Mike Cervera po, lagi nagsasabing, huwag niyong kalimutang mag-like bago kayo lumayas. At nagsasabi ring, mahalin natin ang ating kapwa at ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike